Now, China's decision to lock down the city of Wuhan. Says human-to-human transmission outside of China. I am placing the entire mainland of Luzon under quarantine until April. Igwa kita ngunyan inaagihan sa tuyang banwaan pinuprubaran sa krisis tangunyan dapat tarabangan ang pagkasararo kaipuhan kooperasyon ang sa tuyang itao iribanan kita gabos ng nagenyo magpangadji sana magtubod kita ang sakuna malalampasan ka magtiwala ka kakayanin ka mabalik niraray ang ugma sa naga dawat pa may takot dahil kita matugot na mawala sa tuyang paglao ang gabos iribanan sa paghampang sa laban bitbit sana ang paninindugan naging ka na basta kita natatanyo kita piling andam nagenyo laban lang sa namamatay at ang krisis kunyan makakaasa po kamo mayong mawawala mayong papabayaan yaon kami igwa kamong malalauman igwa kamong masasarigan igwa sa inyong maataman nagenyo kita perming andam magtiwala ka kakayanin ka mabalik niraray ang ugma sa naga dawa na may takot dahil kita matugot na mawala sa tuyang paglao ang gabos iribanan sa paghampang sa laban bitbit sana ang paninindugan naging ka na ibasta kita natatanyo kita piling andam nagenyo laban lang nalalauma nasasarigan nangangataman kita piling andam nagenyo laban lang Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Leondaga. Ang Nagangunyan, ang Nagangunyan, kada Sabado, Alas 11 sagod alas 12:30 minuto. ang Nagangunyan, ang Nagangunyan. Maray na pagkaagan naga, liwat niya mong dadarahon sa Indoan, mga bareta, sa Nagangunyan News. Ngunyan na Sabado, Petsa 23, bulan na Mayo, taon 2020. Mga bareta tiniripon po Lunes sa Sabado kan ANN News. Live nito kaming nadadangog sa KMFM 100.7 as in 89.5 Radyo Natin Naga. Nadadalan man po nindo kami sa Naga Smiles to the World Facebook page as in City Government of Naga Facebook page. Sa pangaran kambilog ng news team, ini po ang sa indong mga kaibahan. Ini po si Allen Rayondanga. As in Kate De Lovieres. Sa detalles kan mga bareta, ANN News. Headlines. Ngunyan. Validation stickers na nagsisirbing work pa sa border control kan Naga, pig aresto. Detalles halik kay Don Jimenez.
Pigkukondinar kan gobyerno lokal kan syudad ni Naga ang illegal na pag-reproduce kan validation stickers kan work passes na pigpaluwas sa syudad sa irarom kan Naga City COVID-19 Incident Management Team o IMT. Ini katakod kan mahigot na pagbantay kan border controls, ngunya na yaon pa ang Camarinesur sa estado kan General Community Quarantine o GCQ. Sigun kay Allen Rayondanga, tagapagtaram kan COVID-19 IMT, na pag-araman na igwang nagpapabakal nin peking validation stickers, dalan nga ning magsagibon nin operasyon ng IMT, kay banan ang Naga City Police Office, tanganing madakop ang sospek. Kang inireport po ini sa tuya dahil po kita ang opisinang inkargado sa pag-issue kan validation stickers, kita po ang naghiling kung nag-verify, kung nag-identify katong sticker kung hali mananggal sa tuya. Baad po kaya may nagkuha sa tuya, pinagamit sa iba. It turned out, inipalan, iniscan sa tuyang validation sticker, as in iyo to ang ipig-iimprenta na pig-a-affix man duman sa work passes. And ini po pig-ako man katong Pigsaysay pa ni Rayondanga na nagsisingil ng 150 pesos ang sospek para sa mga peke na validation stickers. Alagad libre sa naini sa syudad. Ang singil niya 150 pesos sa kada pagpagibo ng passes. Samantala po kita sa Naga, libre tat sa naman po yan na pigkatao. Yung validation stickers sa mga naghahagad po sa sakit. Sa syudad ni Naga, igwanang naipaluwas na 40 mil na border pass validation stickers. Obheto kaini na maasigurar na salbado ang mga naglalaog asin nagluluwas sa syudad. Ini po kaya sa pagsiguro to talagang ang malaog sa Naga, si mga apor talaga, si mga authorized persons, outside residents, si mga empleyado talaga na may negosyo talaga sa Naga. Bako po ito bagang naggibo lang ng basang ng mga ID. Ninda. So, ini po pagpapasiguro man kang syudad na talagang si Apor nag-comply man sa health and permit standards ng syudad, iyo man ang sa tuyang natawanan. Pigsaysay pa ni Rayondanga na dagos-dagos ang pag-monitor kan IMT asin kan LGU Naga, tanganing maibitaran ang illegal na pag-imprenta o pag-reproduce kan mga dokumentong pigpapaluwas sa syudad. And ini pong siring naggibo mapadagos po ini. Nagkapasalamat po kita sa publiko na padagos pong nagkataon ng mga informasyon manungod po sa paggibo ng mga siring. Yan unauthorized reproduction, unauthorized issuance, kan sa tuya pong mga validation stickers. Ninhuli po kaya sa gibong iniyo, most probably ba adigwa na dyan natawanan na habang mag-agi sa tuya dahil hali sa ibang lugar na may COVID. Dahil lang kita nag-aaram-aram. Dahil ita lang, kumbaga, gustong magdaya dahil aram nindang dahil sinda ma-qualify sa tatawanan. And iyon po ang makatakot. Nagpaluwas naman ang Naga IMT nin mga forma kan IDs na iyong kaipuhan na hilingon sa mga checkpoint asin sa mga establishmento. Ini pigririkisa kan mismong mga personahe kan IMT katabang ang mga gwardya kan mga establishmento. Igo pong pinaluwas ang IMT na advisory for businesses, lalo na po digi sa mga malls, ini mga darakula kumbaga ining dakul na nagraralaog ng mga tao. Igwa na pong pinadara sa inda sa tuya pong incident management team na mga forma kan mga ID na hihilingon. Sa presente, nagpapadagos pa ang pag-ako kan gobyerno lokal kan mga kumpanya na maawot mag-aprobitsar kan validation stickers para sa work passes kan sa indang mga empleyado na nag-i-star sa luwas kan syudad ni Naga asin mga maagi sa border controls huli tayaon sa ibang banwaan ang sa indang trabaho. Igwalan po ning mga magkapira kitang nagkanutaran, Iga po kitang mga ini po pagpainot na duman sa mga establishmentong pigturubutan magburokas. Iga pong mga establishmento na ang pigdeklara lang ka nakaaging January sa inda pong mayor's permit. Dikit lang na numero kan mga empleyado. Alagad po ngunyan kan nagpapavalidate na sa tuya, iga po nga ng 5 ang pigahagada na ng permit, 35.
Igo pong saro na construction company, ang diniklara lang 10 na empleyado, pero ngunyan ang inahagatan 120 na mga empleyado. So, para po masettle po iyan, pinapakuata na po sila ng occupational permit sa City Treasurer's Office. Pati kung po pwede magtrabaho sa laog ng Syudad ng Naga, kung mahi kang occupational permit, dapat nakabali ka man duman, dapat iba ka man ng health certificate. Uyan, mensahe ni Rayon Danga para sa mga nagbakalkan peka na work pass. Ang pangapunong po, kung pwede po, isurrender na nindo iyan. Pwede man po kang magkua sa lehitimong opisina. Pwede man po kang magdigdi sa samuya. As in, ipavalidate, iyan kinuha po nindo. Kung sailing po nindo, lihitimo man po kamong empleyado na kaipuhan po magtrabaho, as in lihitimo kamo sa laog kan sarong establishmento, ilihitimong empleyado, dayon man po kayo po nindo magdaya. Dayon man po nindo kaipuhan na maghanap ng ibang paagi para makakuha ka iyan. Digdi po sa opisina, mahi man pila. Mahi man pila digdi. Kaipuhan bilang pong i-verify kung talaga pong kamo nagkasabi ng totoo. Para man sa mga nag-iimprenta nin peke na validation sticker sa iba pang rekisito sa syudad ni Naga, uyaman ang sa indang pangapodan. Ang pangapudan duman sa nagigibo kaning mga may planong magibo o nagigibo pa ngunyang kang pagdaraya na ini, punto-kunta na po iyan. Pigsangatan ning kasong counterfeiting of public documents as in usurpation of authority and suspect. Mahahanap ang link kan ipiprint na ID sa City Government of Naga FB page kay banan ang listahan kan iba pa ng mga rekisitos na gagamiton kan gobyerno lokal sa pag-validate ang test na magpaluwas in validation sticker para sa work pass ang City Events Protocol and Public Information Office o CEPIO. Para sa Naga Ngunyan News, Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Mall operators as in managers kan Naga naghampang ti Alcalde Nelson Ligasyon para sa indang daily operations. Detalles Joel Solina. Nakipagampangan si Alcalde Nelson Ligasyon at si Naga City COVID-19 INT sa sarong meeting aldaw na Lunes, petsa 18 kang Mayo 2020 ang mga representante, operators as in owners kan mga mall digdi sa syudad ng Naga katakot kan sa indang daily operation sa Lindong kang GCQ. Sigon kay Alcalde Nelson Ligasyon, primerong pigtukar sa meeting, kaiba ang mga mall operators as in representative, iyo ang paglaro kung sisay ang mga dapat o mga otorisadong palaugon sa mga nasambit na establishmento. Ang mga otorisadong maglaog, iyo ang may mga bitbit na mga pinag-issue kan lokal na gobyerno na mga special passes para sa mga senior citizen, color-coded home quarantine leave pass, asin work pass kan mga tagaluwas ng Naga na nagtatrabaho sa mga pinagtutugutan ng mag-operate na mga establishmento o mga kumpanya, ngunya na yaong kita sa GCQ. Klaro po sa SENDA, isa-iba si mga pwedeng makalaog sa mall. Necessarily, number one, si mga may quarantine pass na pig-issue kan lokal na gobyerno kan Naga. Number two, ibinalita na din po itong may mga work pass, meaning sinda po si mga naka-star sa luwas kan Naga, residente kan ibang banwaan, alaga digdi nagtatrabaho sa mga establishmento na itinugot ng magbukas. Nagtugot na din po kita na kung may mga katuyuhan po sinda, meanwhile na yaon sa Laucan Syudad Naga, pwede na magdiretso sa mall. Apwera po kayan si mga miyembro kan IMT. Bako lang kan Syudad Naga, kundi kan ibang mga local government units. Siring man si mga opisyales as in empleyado kan mga local government units outside Naga City for as long as igo ang travel order signed by the respective mayors. Maging si mga senior citizen po na tigo-autorisar outside of the respective residences, pwede man pong mag-utugutan na maglaog sa indang mga malls. Lalong-lalo na itong may mga special passes na ina-approve. Pinasalamatan pa kang alkalde ang mga representante ka mga malls, huli bukas ang mga ini na makipagtabangan sa lokal na gobyerno sa padagos na kampanya ka ini kontra sa paglakop kang virus asing pagprotehir kan lambang konstituente sa syudad, lalo na ang mga shoppers ka ini.
Mientras tanto, kabali sa ipapasunod sa mga mall, iyo ang pagsunod sa mga health protocols, siring kang paggamit ng face mask, social distancing, hand sanitizer sa mga entry and exit points, asin ang pagkakaigwa ng temperature check sa mga malaog na mga kliyente, maging sa mga personahes dinda, basado ini sa mandato asing guidelines kang IATF. And naugma po kita na gabos na malls represented. Meaning yaon po si representante kan SM, Robinsons Mall, Vista Mall, si maging kan Pure Gold, the LDP, LCC, E-Mall, so yaraon po yan. And basically si Pig-Urulayan ta po duman kung ano si mga patakaran, si mga regulasyon na ipinapatupad po kan sa tuyang syudad. Pag-abot po sa operations kan mga malls, si isay si pwedeng magralaog duman, so pig saro-saro ta po ini, tanganing malinaw sa lambang saro. Napagdesisyonan man na mag-create nin sarong chat group kung sain si gabos na concerns involving mall operations, pwedeng ipaabot po duman, tanganing tulos-tulos masisimbagan. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. ANN News. Headlines. Ngunyan. Border control sa syudad ni Naga, padagos na papakusugon. Uya ang detalyes. Sa ibong kan pagluag kan mga parametro sa irarom kan General Community Quarantine, naninindugan ang gobyerno lokal kan Naga, padagos na magiging higot ang protocols na pigpapautob sa mga border kan syudad. Mayo 18, pigpaluwas ni Mayor Nelson Legacion ang memorandum circular manungod sa mga rekisitos na dapat ikumple para sa mga otorisadong aktibidad asin pass requirements ngunya na GCQ. May mga nagsasabing da inakauyon ang pigpapautob na mga panundon o guidelines na inikan Naga sa pigpaluwas man na Resolution number 06 kan Bicol Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease na pigtutugutan sa nang magpresentar nin identification card ang si isay man nakabale sa mga authorized persons outside residence o APOR para makalusot sa mga border. Alagad para sa LGU Naga, kung malaog sa border, apwera sa ID, kaipuhan magpresentar nin border work pass na base sa schedule na nakabugtak digdi. So ang talagang babantayan ta na lang po itong mga hali sa Metro Manila, hali sa lugar kung saan ikaw ang positibong kaso nin coronavirus. Tabaad kaya baga, base sa satuyang eksperyensya, saro sa inda an maidara. Kaya mas lalo po kitang mahigpit pag-abot po sa satuyang border po. Para kay Alcalde Son, mayong problema o conflict ang pigpaluwas niyang guidelines sa border control sa mga nagmamauwot na maglaog sa Naga sa pigpaluwas man kan Bicol IATF. Kung nangihiling kan iba na labi ang pagiging istrikto kan gobyerno lokal, sabi ni Mayor Son, diretsos inikan sa iyang liderato, tanganing syartuhon na padagos maprotehiran ang mga nagyenyo sa paglakop kan coronavirus disease. Syerto subuot na bako mandugang napasanon para sa sarong individual na maagi sa border control kan Naga ang pigahagad na rekisitos kung lehitimo nanggad ang kalakawan kaini. Tigbasa ko po ngunyan, mayo pa ako nahiling na conflict. Therefore, dahil mayong conflict, mayong provision, mayong patakaran kita na kontra sa patakaran kan gobyerno nasyonal, mapadagos po kita. Yung regarding po sa APOR? Iyo man po, pag-abot po sa APOR, initially, dahil may mga darasindang goods, cargos, papalampason sinda, papalaugon, pero kung matinir na po digdi, ma-apply na po si regulasyon pa. Hagad na sa nangunyan kan gobyerno lokal ang bilog na kooperasyon magin kan mga residente kan Naga. And kung makalusot man po sinda, makaabot sa indang kanya-kanyang harong, si sakuya pong pangapudan sa mga opisyalis kan barangay, sa mga residente po kan barangay na paaramon po kami. Sabiyon po sa Samuya na igwang bagong abot sa indong lugar. Asin kung yan po hali sa Metro Manila o sa lugar na igwang coronavirus, ipo-pull out na po sila sa area for our own safety. Tanganing maasigurar ta
na dahil magkakaigwa nin transmission. Para sa Anagangunyan News, Kate De Los Vieres. ANN News. Headlines. Ngunyan. Pagbiyahe kan mga piling pampublikong transportasyon, pigtutugot na sa laog kan Syudad ng Naga. Detalyes Don Jimenez. Bigtugot na kan gobyerno lokal kan syudad ni Naga ang pagbiyahe kan mga pampublikong transportasyon palaog asin paluwas kan syudad. Katakod ka ini nagkaigwanin pagtiripon sa syudad kung sa pigkaulay ninda Alcalde Nelson Legacion kay bananan Incident Management Team o IMT ang mga operators, owners kan bus asin iba pang PUVs na may biyahe sa syudad. Sigun kay Roderick Reforzado, Operations Manager kan Bicol Central Station, pinaluwas na kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB unapproved rationalized routes sa rehiyong Bicol kung sa interes si digdi ang aprobado sa syudad ni Naga. Katakod ka ini, padagos man ang pag-ako ka nasambit na ahensya kan mga rekisitos kan bus company sa sin operators para sa special permit to operate na kaipuhan ninda tanganing magpasada siring kan existing ORCR, online application, inspection kan LTO, asin personal accident insurance para sa saindang mga pasahero. Within Camarines Sur, ang na-approve po dyan na rationalized routes, 19. And within the city, iba po dyan pig-approveran na bali 13. 13 po hindi sa loob kang sa tuyang syudad. So, as of this present, 2 pa na po ang natatawan ng special permit. Ito pong biyaheng Del Gallego Naga and then Sipocot Naga na parehas po pig-award sa AMB. Pinagmarahay man subuot ken gobyerno lokal na makaulay ang transport sector, tanganing maipaabot ang mga kaipuhan ninda na sunodon ngunyan na yaon pa ang syudad, asin ang bilog na Camarines Sur sa General Community Quarantine o GCQ. Para maaraman din po ninda at sa indang magiging role. Especially pag malog sinda igdisot sa malog sinda sa tuya igdisanaga. Dahil di po baga sa Naga, effective pa itong sa tuyang quarantine protocols and border control. Dahil igwa lang kita pong pigtutugutan na maglaog sa syudad na mga alis sa ibang munisipyo. May oras, may aldaw, may mga passes, border pass na kayo po ni-presentar. So iyan po, si katuyan po kang pakikipag-ulit na kasubago po. Para at least itong magiging pasahero po ninda, dahil naman sinda mabuyo na magkasarakay, and then, dahil lang pala po makakalaog hanggang border lang. Sigun man kay Mayor Son, mahigot na ipapautob kan syudad ang protocols na piglata kan Department of Transportation o DOTR asin LTFRB, partikularmente ang pagsulot ng face mask kan drivers, conductors asin kan mga pasahero. Pigsyerto man kan alkalde na pigtutugot na kan syudad ang inter-border transport o ang paglaog o pagluwas kan mga pampasaherong bihikulo sa syudad ni Naga, apera na sana sa mga lugar na igwapang kaso kan COVID-19. Kita kan inaapod na inter-border transport, meaning si mga vehiculo, public utility jeeps, even buses. Outside Naga City, pwede na po maglaog sa Syudad Canaga, papunta sa kanya-kanyang terminal sa laogkan sa tuya pong syudad. Alagad, 2 bagay. Number 1, dahil pa pwede itong mga hali sa lugar kung saan igwang positibong kaso ng coronavirus. Number 2, dapat sunodon itong protocols involving public transport system, meaning face mask, distancing, and si pwedeng maging pasahero lang, si pasahero na tinutugutan na maglaog sa satuya pong syudad. Abot naman sa interborder, ang basihan ta, kung igwa kang kaso ng coronavirus, dahi ka na muna. So may mga lugar, bahala naman ng LTFRB kung ma-approveran si mga nag-apply na. Oo, kumpiraman po yan. Pigsaysay pa ni Mayor Son na pigahagad ngunyan kan syudad ni Naga ang pagtugot kan LTFRB na mag-ako kan aplikasyon kan mga individual franchise holders tanganing tulos na magpuon na ang pagbiyahe kan mga pampublikong transportasyon sa laog kan syudad ni Naga. Tapo nga ni Arog Kaini, ninulita saro sa mga requirements kan LTFRB ngaya korporasyon o kaya cooperative. Ang sabi ta, si mga franchise holders, mga individual persons,
kadalasan aron po kayan. Lalong-lalo na itong biyahe sa Laogan Syudad Canaga. Kaya pag nag-istrikto niya ako ang LTFRB, mayong matutugutan, mayong special permit na ipapaluwas. Kaya niya ako, kung mapupwede, dahil na muna i-require, dahil muna hagadon ang siring requirement na sarong entity, corporation o kaya cooperative. Pwede na Pigahalat pa sa ngunyan kan syudad ang simbag kang LTFRB manung digdi. Sa presente, nagpupuon naman ang pagpasada kan sarong pribadong bus company na biyaheng Naga del Gallego asin Naga Sipocota. Pigklaro man kan gobyerno lokal na kay puhang mag-utob kan mga pampublikong transportasyon sa mga pulisiya siring kan pagbaba asin pagsakay sana sa mga tamang loading o unloading areas, partikularmente sa mga terminal. Para sa Naga Ngunyan News, sa Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Syudad ni Naga igwanin bagong nag-abot na 3,800 na rapid testing kits. Uya ang report. Haros sarong semana na napendiente ang pagkondukta ng rapid testing kan gobyerno lokal kan Naga kan maubos na ang inisyal na 1,200 na rapid testing kits. Alagad ngunyan, balik naman sa pagtest ang surveillance and medical team sa pangingenot ni Dr. Vito Borja. Nag-abot na kaya ngunyan na Martes, Mayo 19, ang pig-order kan LGU na 3,800 na rapid testing kits. May nag-abot po ngunyan 3,800 additional rapid test kits. As in, ini po si gagamiton ta sa pagpadagos kan inaapod na targeted mass testing. Para sa mga frontliners as in government employees, prioridad ngunyan kan surveillance and medical team sigun kay Alcalde Son ang mga probable cases na yaon ngunyan sa active quarantine facilities sa Naga, arug kan Pacol Elementary School as in Leon Mercado High School. Ang mga nakaistar digdi hali sa mga lugar na may active COVID-19 cases as in nagpuli sa Naga. Kinakaipuhan na sa laog nin 7 aldaw matest na sinda. Parehong accurate ang mga bagong rapid testing kits sa naenot. Alagad pigsyerto ni Mayor Son na mas marikas na iningunyan para sa pigmamaut na targeted mass testing kan gobyerno lokal. Instruction po ako kay Dr. Vito Borja to the effect that some numbers will have to be set aside para lang sa mga POMs na yaon sa Satuya pong Pacol facility. Tanganing on the 7th day, matest po to Lucinda, and if negative, pwede nang magpuli. Although i-continue po si quarantine for a period of 14 days. Kaya lang this time, dumana sa saindang kanya-kanyang. Para sa nag-abot na 3,800 na kits, liwat nagsugo si Mayor Son na magbakalpanin additional 5,000 rapid testing kits na piglalaoman na magtaunin marhay na ladawan kan tunay na sitwasyon kan coronavirus sa Naga. Sa informasyon po kan Kagabsan, duman po sa nainot na 1,200 na rapid test kits. Ang resulta po duman, mayo man na-confirm na may positibo sa coronavirus. Hopefully, si mga masurunod, arog man po kayan. Gabos po ini, sana magtao po ni katuninungan sa Lambang Saro po sa Satuya, nakita digdi sa Naga, safe and free from COVID-19. Para sa Pacol Elementary School asin Leon Mercado High School, ginagamit man ngunya na quarantine facility ang Naga City Youth Center asin ang bagong edifisyo kan City College of Naga sa Almeda Highway. Sa datos kan Quarantine Task Force, nag-aabot na sa 86 na probable cases na pigmo-monitor ngunyan sa mga nasabing pasilidad. Para sa Naga Ngunyan News, Kate De La Vieres. ANN News. Headlines. Ngunyan. Naga City Incident Management Team padagos ang pagtaon ning suporta sa mga medical frontliners. Kaibahan na ang pagtaon nin accommodation as in transport services. Detalles, Joel Sulina. Padagos ang pinagtataong ayuda kan lokal na gobyerno kan syudad ng Naga sa mga medical frontliners, lalo na sa pagtao ning mga madadagusan asin transportasyon sa mga ini. Puon kang bulan ng Abril sagkod sa ngunyan sa tabang asin suporta ka mga private sectors.
Total na 178 na mga medical frontliners, kabali digdi ang nagkapi ng mga medical administrative staff na sa presente nagdatago sa anong gabos ng mga accommodation establishment sa Naga kung saan may 58 pang slots na available para man maakomodar pa ng mga medical frontliners. Nakadakli nagtatrabaho sa mga public hospital alagad bakong mga taga-syudad ng Naga. Sigun kay Mr. Alex Santos, hefe kang akto as in frontliner strike team kang Naga City COVID-19 IMT, igwaman ng mga medical frontliners na nataunan ning accommodation sa mga partner hotels and tourist inn gikan sa mga private hospitals. Mantang ang iba, mga taga-syudad man sa naning Naga, alagad mas pinagmaray na magtinir temporalyamente sa mga hotels, huli ta igwasindang mga kaiba sa harong na mga minor de edad o may mga hilang na mga paryente. Ngaring malikayan ang posibleng exposure sa virus. A total of 151 rooms po ang nasa inventory ta. Of the 151, 101 po kaya ang occupied. Igwa man po kaya ning ibang rooms na bako pong 1:1 at bako po sindang mga medical workers pero po nagtatrabaho sa hospital or ka mga administrative staff. So sinda po tinutugutan na pwede mag double occupancy sa sarong room. Pero po ang total na capacity kang 151 rooms is 178 na katao. So far, since 101 pa lang po occupied, igwa pa kita ning available na 50 rooms and total of 58 na additional persons ang kaya pang ma-accommodate. Sumpay pa ni Mr. Santos, apera sa accommodations, igwa pa ning libreng transportation service ang mga ini sa tabang man ka mga private companies asin eskwelahan, siring kang Ateneo, UNC asin Naga College Foundation na nagahatod asin nagsusundo sa mga medical frontliners. Siguro man kang IMT Frontliners Task Force na nasusunod ang medical protocols sa loob ka mga pinagdadagusang accommodations kung saan igwaning regular monitoring sa mga nag-check-in na mga medical frontliners. Ngaring malikayan ang posibleng ulakit kan virus. Ang ginigibuta po ngunyan para maiwasan syempre itong possible na contact ninda sa hali sa ibang medical facilities, talagang pigsusununta na ang saro kong hospital, saro lang na medical institution ang nag-i-stay dyan. Tapos, as much as possible, si mga magkakatrabaho, yung man na nagsishare kay itong mga magkataraid na rooms. Sinusuway tapos sinda, depende duman sa indaman na place of work, sa kasi nature kang work ninda, para maiwasan man itong potential na pagkalat kung sakali man na igwaning infection among themselves. At the same time, ongoing man po itong pag-provide takang sa tuyang transportation to and from these hotels going to their hospitals, their place of work, pagkaaga sa pagkabanggi. Again, ang mga nag-provide po ng sasakyan for free of charge, yaon po syempre ang Ateneo, yaon ang UNC, saka yaon ang Naga College. So drivers po ninda yan, sagot lang po kang syudad ang pagkakan, saka po itong sa indalang na gasolina. And then nagdi-decontaminate po yan everyday. So far po maray pa man, smooth po ang satuya na pagtabang duman sa mga frontliners. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. ANN News. Headlines. Ngunyan. Bagong guidelines kang Department of Transportation para sa transport sector. Mientras na yaon sa General Community Quarantine, pigdiskutir kan Land Transportation Office. Uya ang report. Pig-imbitaran kan Land Transportation Office Naga District Office ang representantes kan gabus na deputized agents kan ahensya, arug kan PNP asin Public Safety Office kan syudad. Tanganing ipaintindi ang panundon o guidelines kan bagong memorandum circular na pigpaluwas kan Department of Transportation o DOTR kan Mayo 12. Ang Memorandum Circular 2020-2185 ang magiging basehan kan traffic enforcers sa mga nagbabalgar na motorista sa mga lugar na yaon sa GCQ arug kan Naga. Diyan po, sinimbag sa itong mga kaputan katong panahon na ECQ kita na kung saan nagkariribong si mga operating officers ta kung ano mga violations sa isa site duman sa mga nag-violate duman sa guidelines. Dakulang tabang sigun kay LTO Naga Chief Nero Claro ang pagpaluwas kan memorandum na ini kan DOTR, tanganing mas klarado na ang maipapataw nindang bayulasyon sa sarong violator. Halimbawa, ang pag-angkas sa motorsiklo, kung pagbabasehan subuot ang eksistidong lay, dahi inibawal, alagad kan panahon nin enhanced community quarantine, dahi natauan ning klaradong guidelines ang transport sector.
kun kaya na ikakaagna sa naninda sa Temporary Operators Permit o TOP violation on ECQ. Halimbawa, kaya ito po mga violations na bawal ngaya ang magsakay, bawal ngaya ang motorcycle, bawal ang backride sa motorcycle, ito na simbagan tulos. No? Kasi under the law, pwede yan. Okay. So, anong violation ng isa safe naman? So, po ito na simbag. So, tigalag na lang duman katong panahon na ECQ apprehended due to ECQ violation. Huli ka nangyari na ini durante kan ECQ, nagpaluwas nin direktiba sa LTO and DOTR na i-dismiss ang gabos na kaso na may kinaaraman sa trapiko durante kan ECQ. Ninhuli tamayong konkretong basehan para makasuhan ang mga ini manungod sa traffic violation. Po sa desisyon kang DOTR, nagiwas po naman na ito i-dismiss ang gabos na kaso na nagkadarkong katumpanan ni ECQ. Kung ang violation niya pa kung traffic offense kundi ECQ violations. So, Mayo 13 kan ibaba kan DOTR ang memorandum na tulos man pigpautob kan LTO. Ang gabos na traffic violator titiketan o tatawan temporary operators permit kung sa inakadetalyaan sa indang violasyon sa trapiko. Tinimbag na sa mga kaputan na paghalimbawa ang mga nag-overload, let's say for instance, ito po bagang ngayang motorcycle na may backride siya, pinagbabawal yan, igwan na po ng maninigong fines po. So pwede na siyang tikitan. Nagsunod sa mga sanitary measures, pwede na pong tikitan ganyan. Igwan na po maninigong mga fines yan. Nahihilingan ni klaro nin komplikasyon sa guidelines kan Memorandum 2020-2185 na ini kan DOTR ang piguhurot ngunyan kan gobyerno lokal na tugutan ang angkas para sa mag-agum o magpariente. Contrary po yan sa guidelines na. Contrary sa guidelines na yan. So anyway, i-discuss po yan with the regional director. Opo. So sa ngunyan di ko po masisimbag yan. But definitely, marespeto kami siyempre kung ano ang guidelines ng syudad kasi mas aram nila kung ano mapapakarahayan kan sa indang karahayan di sa lugar nila. Sa ibong kaini pakiolay ni klaro sa mga motorista, padagos na sunodon ang traffic rules and regulations. Intindihon man asing sunodon ang panundon kan bagong memorandum na ini. Para sa Nagangunyan News, Kate Dolovieres. ANN News. Headlines. Ngunyan. Agum asin para sa mga aki, hinagad kan LGU Naga kay Presidente Duterte na itugot na. Detalyes halik kay Don Jimenez. Matapos magpaso ang 60 días na price freeze na inot ng pinagdeklara kang nakalis na Marso 16, 2020, nakatalaan namang mag-inspeksyon ang City Price Coordinating Council sa mga establishmento, maging sa mga stalls, asin mga talipapa, kung nagsusunod sa pagkaag ni mga price tags sa gabos na mga produktong ipinagpapabakal. Sigod kay Konsehal Jose Perez, Chairman kang Committee on Consumers Protection sa Sangguniang Panglungsod, balik sa normal kan petsa 16 kan Mayo 2020. Asina, nagpasuna ang price freeze kung saan kinakaipuhan na sinusunod ang suggested retail price kan mga produkto. Alagad nanotaran ang kakulangan ni mga price tags sa mga produkto na pinagmamandukang lay na dapat na iobserbar asin sundon kan mga pratyenda ngaring maprotehiran ang interes asin magiyahan ang mga consumers o mga parabakal. Ngunyan, yun ang ano yan, dapat i-maintain itong price tag. Tanganing may nainan man kumaday man mabiglang maray si mga parabakal. And ang price tag po pati, yan ang magiging ebidensya kung may excessive na presyong naglangkaw. Hindi po sa price freeze, dahil man po hinali itong pagbabawal sa excessive pricing. Ang excessive pricing po at any time is illegal. Dapat dahil po magsobra sa normal na presyo, dahil magsobrang maray duman sa inapod na suggested retail price ang mga pinapabakal. Aminado si Konsehal Joe Perez na naging haluwag kang nagtalikod ng mga simana ang sa indang grupo sa pag-enforsar kan ley huli sa kinakahampag na krisis, lalo na sa pagbantay sa presyo kang mga barakalon asin pagbugtak ng price tag alagad sa gigibuhon nitang surprise inspection na
igwa na sindang sa sampulan ngaring mapinaran. Yun po na yung babantayan ta, inihong pag-implementar, as in pagsunod kang price tag sa gabos ng mga produkto. Mayo pong problema sa mga mall, saka sa mga department stores and groceries, talagang may mga price tags po. Sinda, compliant po sinda sa hinahagad kang lay, sa hinahagad kang DTI. Ang babantayan na po ining sa tuyang mga para talipapa. Nakadakol pating matatagas ang payo, ning huli tanagi kitang malumoy ngunya na may crisis or malumoy sa tumbot ngunya na may crisis. Ta kung sa normalisan ng paagi, babasihan ng lay, dapat po i-confiscar po yan dahil nagsusunod. Okay, dapat pagkatapos po kang sa tuyang sunod-sunod ng pagirumdom, siguro mapipirita na po kita kang hinahagad dinda. Ang strict enforcement kang law because of constant violation of. Para sa Nagangunya News, Joel Sulina. ANN News. Headlines. Ngunyan. Backride para sa mga mag-agum. Asin para sa mga aki, hinagad kan gobyerno lokal Naga sa DOTR asin kay Presidente Duterte. Detalles, Don Jimenez. Pigahagad kan gobyerno lokal kan syudad din Naga ang pagtugot kan Department of Transportation o DOTR asin kan IATF ang pag-angkas o backride sa motor kan mga magparyente sa syudad. Sigun kay Alkalde Nelson Ligasyon, ang pigpadara niyang surat kumo alkalde kan syudad ang simbag sa kahagadan kan mga nagenyo na lugod itugot na ang pag-angkas sa motor urog nangunya na igwa ng mga establishmento ang nagpuuna ka sa indang operasyon sa irarom kan General Community Quarantine o GCQ. Siling ko reasonable and practicable ang siring na kahagadan ninuli po nga ni tasalaog kan harong they man na-observe and ninuli nga ni tamay tiwala man sa kada saro mas lalo po na maingat po sinda ninuli taaram ninda na ang nakataya mga mahal sa buhay miyembro kan pamilya. Ang kaso natugutan, plano kan gobyerno lokal kan syudad ni Naga na magpautob ni motorcycle pass kung sa inakalaag ang pangaran kan driver kan motor asin kan sa iyang pamilya na pig-angkas na iyong ipipresentar ninda sa mga checkpoint. Ma-prepare po kita ningaro pass, motorcycle pass. Okay. Naka-indicate duman kung ano si relationship kaitong driver sa si sono. Kung agom di dapat igwang marriage contract. Kung aki, di dapat birth certificate. Kung magtugang, di si birth certificate kan dua will prove kung ano si relasyon. Pig-address ni Mayor Son ang surat kay Presidente Rodrigo Duterte, Health Secretary Francisco Duque, asin kay Department of Transportation Secretary Arthur Tugade. Pigtawang duon ni Mayor Son sa iyang surat na makakatabang ini para sa mga nagenyong nagtatrabaho o rug nangunyan na limitado pa ang pampublikong transportasyon. Kung marurumduman, pigpapangalad ngunyan ang pag-angkas sa motor kan gobyerno nasyonal tanganing mapautob ang social distancing. Para sa Nagangunya News, Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Gobyerno lokal Naga asin mga pribadong persona padagos na matauning ayuda sa mga tsoper nin padya. Detalles, Joel Sulina. Saro ang mga nasa sektor ng transportasyon ang labi sa mga naapektaran kang pandemya, lalo na ang mga saradit na mga parpadyak dayaon digdi sa syudad ng Naga. Kaya ngunyan, sinda ang pinagtataunan ng ayuda kan lokal na gobyerno poon kan petsa 20 aldaw na Martes na naoning ayuda partikular ng mga food packs ang gobyerno lokal sa panginginot ni Alkalde Nelson Ligasyon para man sa nasambit na sektor. Apera pa kang inot ng pinagtaong asistensya sa mga ini kang mga nakalihis na simana para man matabangan ang haro sa 2,000 na mga parapadyak na minimal sana ang kinikita asin labing na apektaran kang pandemya. 26 gabos na asosasyon ni mga parapadyak ang igwa sa syudad ang nakariresibi ng ayuda hali sa mga katuwang na mga pribadong individual na nagtaoning donasyon para sa nasambit na sektor asin sa lokal na gobyerno kang Naga. Nainot ng pigdumunan asin naduhulan ng ayuda ang grupo ka mga parapadyak sa Barangay Abella, Barangay Igualdad asin Sabang.
Mantang nakatalaan man na mataunan ng iba pang grupo sa iba pang mga barangay. Ang mga parapadyak sa sektor o grupo sa satuyang komunidad na naapektuhan na gayo kan pandemyang COVID-19, ginarahaytan na apwera duman sa mga nagkairinot na asistensya na itinaupo sa sainda, madagdagan yan. Sa paagi man po kan mga donasyon na nare-receive po kan sa tuya pong syudad. Kaya sa UDMA, nagpuon na po kita ng distribution ng mga relief packs para po sa mga parapadyak. Para sa Nagangunya News, Joel Sulina. ANN News. Headlines. Ngunyan. Digital Startup Program para sa mga nagne-negosyo online, pigpunan na kan LGU Naga. Detalye sa kay Don Jimenez. Bukas na ang Digital Startup Program kan gobyerno lokal kan syudad ni Naga para sa mga nawaran trabaho na nagpupurbar na magpuon ng negosyo online na epekto kan Coronavirus Disease 2019 o COVID-19. Sigun kay Ruel Olivera, Executive Director kan Naga City Investment Board, asin pamayo kan Digital Innovation Hub, obheto kan programa na matabangan ang mga nagenyong nagpupuon kan sa indang online business na magin-magianan sa indang operasyon, urog nang yaon pa ang syudad sa irarom kan General Community Quarantine o GCQ sa tahukan pandemya. Tabangan man sinda na mapadali si pag-operate ng negosyo, especially kung allowed. So this will help us to revive the economy daw paliit-liit and to address the livelihood concerns. Mas maringan ita naghahanap ng paagi kesa mag-asa sa lang sa ano ang kayang itao ng gobyerno. That's number one. Pero secondly, ining mga araw kaning negosyo, as we have seen, are trying also to ini nakakasimbag kang mga pangangaipota, di ba? Di kita nakakaluwas kay puhantang mag-grocery at least ikaw mga araw kaning negosyo who can do the service for us. Bako lang grocery kakaron daw nga ni babakaron ta sa saud. So ano man ini at this point in time bako na lang ining convenience para sa mga residents ta, but this is already a need. Pigbibisto kan syudad ang kawaran nin trabaho kan pirang mga nagenyo, siring kan events organizer sa Sinibapa na nagpupurbar ngunya na maghanap nin pangkabuhayan online, arog na sana kan pagpapabakal nin kakanon, pag-grocery para sa mga dai pwedeng magluwas sa harong, asin Ibapa. Kaipuhan sana subuot na magsumitir nin mga magkakanigong rekisito sa opisina kan Naga City Investment Board sa City Hall. So we will now use this as basis to help them. Actually, baga, mga digital or online businesses ini. Sa anong iyan, as a digital startup sinda, they can start operations. Dawa mayo muna itong mga usual na registration procedures. Ang kaipuhan lang is they need to register sa opisina, sa Naga City Investment Board as a digital startup. Mayo mampating fees na kaipuhan. Ang mga kwalipikadong negosyo iyan igwang base operation sa syudad, parte kan mga industriyang pigtutugutan na mag-operar sigun sa IATF guidelines, igwang balidong business permit o rehistrado como digital startup, asin kabali sa indang negosyo and delivery services. Para man sa iba pang rekisitos, kaipuhan nindang simbagan ang online application sa link na ipinaluwas ka Naga City Investment Board, ORCR kan sa indang service vehicles, kaibanan ang plate number, asin photocopy kan driver's license kan sa indang mga vehicle operator. Makalis ang aplikasyon. Ipapadara ini sa akto tanganing maka-apply sinda para sa indang vehicle delivery passes. Nagwaralat na sinda ni mga email addresses. So isi-send mi na sa inda itong forms. Pag submit mi sa samukayan, in less than 30 minutes we will endorse to the Arts, Culture and Tourism Office. Sigun pa kay Olivera, magagamit ang vehicle delivery passes tangani makabakal ning produkto asin ingredients ang mga sadit na online businesses para sa indang serbisyo. Piglalaoman man na makakatabang inisa na sa 300 na mga nagenyo sa taho kan problema sa COVID-19. Ang programang ini parte kan esperso kan gobyerno lokal kan syudad ni Naga tangani makatabang sa pangkabuhayan ka mga nagenyo sa taho kan pandemya. Para sa Nagangunya News, sa Don Jimenez.
DILG, igwa na ng bagong guideline sa pagkuha ng travel pass sa mga puruli sa Ciudad de Naga aling sa mga COVID-infected areas. Detalles, Kate Vilvieres. Puon kan magpautog nin enhanced community quarantine kan Marso, hasta maging general community quarantine paglaog nin Mayo, dakul ang mga dai nakabalik sa siindang lugar. Sindangon yan ang pigaapod na locally stranded individuals. Kaya naman nagpaluwas nin Memorandum Circular No. 2020-087 ang Department of Interior and Local Government para sa mga ipigpapautob na panundon o guidelines para sa mga locally stranded individuals na maut nang makabalik sa saindang destinasyon. Kung Memorandum Circular kang DILG saka si Regional Task Force COVID Shield kang NCR. Susog sa memorandum, may duwang klasifikasyon ang mga locally stranded individuals. Enot, mga maluwas sa Naga pasiring sa ibang parte kan Camarines Sur. Asin pandua, ang mga yaon sa syudad na paluwas naman in rehiyon asin pabalik sa ibang nasyon. Locally stranded individuals, hindi po sa Naga. Kung halimbawa, sinda maluwas sa Naga, pasiring lang sa Kamsur, ipapasa mi po ang saidang travel request sa DILG. Then DILG po ang ma-process sa ida. Ipapasa man yan sa kung sa idang munisipyo. Kung within the region, ipapasa mo sa DILG. Then copy for this po ang Task Force COVID Shield sa Naga o ang PNP po yan. Then ang halik sa Naga pasiring sa luwas kang Bicol. Halimbawa Visayas, Mindanao. Iwang gararay po ipapadara sa DILG. Then ang PNP po ang ma-endorse tuman sa mga regional offices ninda na may mga mabirahing persona na LSI na araw po nga ni kaini. Obligadong maggibo nin listahan ang kada barangay kan gabus na locally stranded individual sa saindang lugar. Ini kayang listahan na ini ang ipapasa ninda sa DILG tanganing may basehan kan gabus na makuanin travel pass. Para sa mga locally stranded individual, kaipuhan na magkuan na munanin barangay clearance, dangan medical certificate sa City Health Office na mapatunay na mayong helang ning COVID-19 ang aplikante. Pag-igwa na kaini, diretso na sa opisina kan Task Force Emergency Operating Center o EOC kan Incident Management Team sa irarum kan gobyerno lokal. Pinamamayuhan ini ni Ernesto El Camil. Kami po ang sa CDRRMO, kami ang kang IMT para i-process ini. Yan po ini si Task Force Emergency Operations Center kung saan gabus na mga stranded sa mga mayagi, gabus na sa operation sa mga iagi. Asin gabus po na may request na pasiring sa regional offices, pasiring po sa national offices. Dapat iaagi sa mga ang communication para po ipasa sa National Task Force o sa Interagency Task Force COVID-19 or sa National Task Force COVID-19. Iyon po ang proseso ninda. Kaya po, isa to, kami tayawan sa Emergency Operations Center. Iyon po yan si naitaong assignment sa mga. Anak kolektang datos na inikan EOC ang ipapasa naman ninda sa DILG Regional Office na iyo ang maproseso kan pigahagad na travel pass. Dangan ipapasa naman kan DILG sa PNP. Pigklaro ni El Camel, mayong kakaputan na papel o hard copy ng travel pass ang sarong locally stranded individual. Ang gabus na datos na ini ipapasa sa paagin ng email as in online database tanganing malikayan ang pagpeke kan travel pass. Ni bakong araw kayo ito na kaputinda ang travel pass. Ngunyan po baka dahil na makaputan travel pass, electronically pinapasa po sa mga border controls. Ang nangyari po kaya, pigi-scan ang travel pass, nire-rebayan pangaran, so kadakol nakakarolusot na dahil nahihiling o dahil na-check sa border. So, kabala sa itatao ang plate number kan gagamito na bihikulo sa pagbiyahe kan LSI. Saro ini sa i-record kan PNP sa gabus na border control. Pag naaprubahan na ang travel pass, kaipuhan sa nang magdaranin balidong ID kun OFW naman, kabala sa ipipresentar ang kontrata. Medical certificate ninda, si ito pong mga ID, kung halimbawa po sinda OFW, si kontrata, si passport, kung igwa na po sindang UEC na halik sa POA, asin po si OWA recommendation. Ngunyan po, kung mayo pa sindakang si sa OWA recommendation, kaya po mo grabe mag-agi sa muya, i-coordinate mo po grabe sa OWA,
ito pong si Mayong OEC, di say, magi mong yan sa OWADES, saka po i-coordinate po sa inda. Aminado si El Camil may diit na abala ng gadaan prosesong ini sa pagkuanin travel pass para sa mga locally stranded individual. Alagad mas marahay na subuot na mag-utog digdi tanganing padagos na masiguro na ligtas ang gabos sa helang na COVID-19. Para sa Anagangunyan News, Kate De Lovieres. Pass-through stickers ginagamit ngunyan sa mga border control para sa mga motorista na maagi sa syudad, pasiring sa luwas o sa ibang lugar. Detalyas hali kay Don Jimenez. Ginamitan na sana ng mga stickers ang mga vehikulo na pass-through o makikiagi o maagi sana sa syudad Dignaga, pasiring sa indang mga lugar o destinasyon. Ini ang bagong sistema o scheme na pinapasunod kang Naga City COVID-19 IMT para man mabawasan na ang oras asin abala sa pag-escort pa kan mga vehikulo na makikiagi sa syudad pasiring sa ibang lugar. Sigon kay Naga City COVID-19 IMT Incident Commander Rene Gumba, mas makakatipid sa manpower asin oras maging sa gastos kang gasolina ang mga vehikulo o mga volunteer riders kang IMT na ma-escort sa mga pass-through vehicles kumpara sa bagong sistema ngunyan na sticker na sana ang gamit para selyuhan ang mga pintuan maging mga bintana kang mga vehikulo asin masiguro na mayong maibababang pasahero sa syudad ang mga makikiaging motorista. Imbis po na magpara-convoy kita from one border control unit to the next border control unit, so maaragi sa naman po sa satuyang syudad, nilalaganan ta na lang ng sticker na sa may pintuan ninda na oras na magbukas ninda mapapakit so sticker. And we hope that this will regulate the movement of people passing through our city. Imbis na magparabaraba pa sa satuyang syudad, kumayo man ng katuyuhan, dapat diretso na sa nasinda pag-agi ninda. How about sir itong sa mga motorsiklo na pass-through man lang? Ito pong mga motorsiklo, may radio communication ang satuyang mga border. Piga-advise na lang po na may arog kaning mga motor na maaragi given the plate numbers. Para sa Anagangunyan News, Joel Smith. ANN News. Headlines. Ngunyan. Sa panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asin gibuhon yato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot, maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa, anda ipag-utob sa mga ini. Panduwa, ugalion ang regular na paghanaw nin kamot gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugalion man ang pag-disinfect kan mga gamit sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ang physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Minhuli man kaini asin sagkod na mayo panin bakuna. Lauman taman na untok na ang paghibon yato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon na madara nin dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Ligacion. Pagtarabangan ta po ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balos. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Nagenta, basta kita natatanyo, itapit ng andam, nagenyo na balang. Now, China's decision to lock down the city of Wuhan says human-to-human transmission outside of China. I am placing the entire mainland
of Luzon under quarantine until April. Igwa kita ngunyan inaagihan, sa tuyang banwaan pinugrubaran, sa krisis tangunyan dapat tarabangan, ang pagkasararo kaipuhan. Kooperasyon ang sa tuyang itao, iribanan kita gabus ng nagenyo, magpangadji sana magtubod kita, ang sakuna malalampasan ka. Magtiwala ka, kakayanin pa, mabalik nilay ang ugma sa naga. Tawag na may takot, kay kita matugot, na mawala sa tuyang paglaom. Ang gabos iribanan, sa paghampang sa laban, bitbit sana ang paninindugan. Nagin ka, basta kita natatanyo, kita pirming andam, nagenyo laban lang. Sa namamatian tang krisis kunyan, makakaasa po kamo, mayong mawawala, mayong papabayaan, yaon kami, igwa kamong malalauman, igwa kamong masasaligan, igwa sa inyong maataman, nagenyo kita, pirming andam. Magtiwala ka, kakayanin ka, mabalik nilay ang iba sa naga. Tawa na may takot, dahil kita matugot, na mawala sa tuyang paglao. Ang gabos iribanan, sa paghampang sa laban, bitbit sana ang paninindugan. Nagin ka, naibasta, kita natatanyo, kita pirming andam, nagenyo laban lang. Nalalauma sa saligan, nangangataman, kita pirming andam, nagenyo laban lang. Riondanga, San Ramon, Urula, Banwan. Mga tugang liwat, Diyos maray na pagka-udto. Sa satuya gabos, eksakto ng alas 12:02 nin pagka-udto mga tugang. Kami po liwat indong natatangog sa KMFM 100.7 as in radyo natin 89.5 radyo natin Naga. As in padagos nindo kaming nadadalan sa Naga Smiles to the World Facebook page, as in City Government of Naga Facebook page. Mga tugang mag-iribanan po giraray kita para sa Urulay Banwan. Hindi po ang sa itong lingkod, Alan Riondanga. As in Kate De Lovieres. Mga tugang tatawan mi po ning mas magayon na paliwanag ang nangyaring rapid antibody test results. Ano po? Kate, mga tugang, magkapira na pong mga bareta ang sa itong nagka-hiriling sa social media na nag-circulate, manungod po digdi sa resulta kan rapid antibody test na ginagiba po sa tungod kan City Hall kang syudad ning Naga. Primero mga tugang, ang ginigibota po rapid test, antibody rapid test, okay? Bako pa po ini itong PCR test. Iyo po ni si inaapod na gold standard test, okay? Sa Naga po igwang nagdonar sa satuya. Primero Kate, ini ang pagkaklaro ang ginagamit po una kang syudad, iga po kita nagakabarasa sa social media na subuot dakulao ng piggastos kang syudad sa antibody test kit. Primero po, antes ka to tabi, Kate, result, ini po donasyon, sa tuya kang Medlane Enterprises.
Igwa na pong nag-abot na primerong 1,200, naubos na po ito. Ngunyan po, nag-abot na naman si donasyon na 3,800. Oo. Kaya po, Mayo po pang ginagastos ang syudad dyan po sa rapid And test according kits. kay Mayor, may maabot pang 5,000. Ini donasyon man giraray ini. So, pagkaklaro po donasyon po ining test kits. Okay? So, Mayo pa pong, kumbaga, Mayo pang iniluluwas ang syudad na kwarta o fondo para po sa rapid test kits. So yan po ang ginagamit ang unyan. Okay, digdi po kita sa resulta. Okay. Antes po katong numero. Okay? Siguro, explain mo na muna, Allen, kung ano ang kagayunan kang rapid test. Yan. Ang rapid test, sigun po sa pigsabi sa tuya ni Dr. Vito Borja, kang medical team, asin po kang nasa medical community. Totoo kit bako ining, kumbaga, dai ini masabi sa tuya ning, kumbaga, kung mag-positive ka man, bako ining automatic COVID, Oo. Kasi ang pigi-determine ka ini, si antibody reaction, kung igwang infection ang sa imong hawak. So most probably, mag-positive ka, duman sa inaapod na IgM, o itong IgG. Sigun sa paliwanag kan mga medical people niya to, pag IgM, gustong sabihon, igwa kang current infection. Igwa kang ngunyan, nag-react mo niya ng hawak mo, ang antibody kang hawak mo, nagre-react dahil igwa kang sa presente, let's say, baga Kate, ako ngunyan nga, let's say nag-positive ngayon ako sa IgM, may infection ako ngunyan sa hawak. Ayun. Pero that doesn't mean na COVID initulos. Dai pa. Oo. Kasi, later, pag IgG, ang nagluwas, gustong sabihin ka inidaa, sigun sa mga medtechs niya to, ni Dr. Borja, human itsong nakalaag duman sa binasa ta about rapid test, pag IgG, gusto sabihin, tapos na ang sa imong infection. Naglangkaw lang si antibody mo, pero tapos na ang infection. Naka-overcome ka na. Oo, nilabanan na kang hawak mo. Nakalaban na ang hawak mo. So, in other words, mayo ka ng infection. Tapos na Tapos na nag-positive ka sa IgG. Okay. As to accuracy, 95% tabi, Kate, nahihiling kang antibody test kit kung may infection ang hawak mo, umayo. So, ang sinusukol niya, si infection kang hawak. Okay? So, sa Naga, padagos po ang ginigibong pag-test. And, igwa po kitang, ini po ang numero, 18. Oo. Okay? 18 ang nagluwas na igwang positive test results. Okay. Ano po ang breakdown kayan? Okay? May breakdown po iyan. Bako pong gusto sabihin na 18 positive na sa COVID. Bako po. Gusto sabihin nag-positive sinda either sa IgG or sa IgM for infection. Okay? So, sa 18 nagpa-test, anong kaiyan mga tugang, inutan ko muna si IgG. Oo. Ang 13 kaiyan mga tugang, 13, nag-positive sa IgG. Gustong sabihin, may dati ng infeksyon, rahay na sa infeksyon. So, ang policy po kani, maski po itong ginagamit ng DOH, na apod mo kaini, ginagamit nindang decision tool. Pag nag-negative ka na pag nag-positive ka sa IgG, i-retest ka kayan, mag-positive ka man o dai sa IgG, gustong sabihin kayan, tapos ka na, so you can go home. So, no need for swab testing? No need for swab testing. Dahil ka naman i-isolate, katapos naman nga sa infection mo. Okay. May tabi, digdicate, kaya pag inad mo, masabi ka, 6, may kaya kaya naman nag-IgM. nagsasabing 19. Ano ito 19? Mga tugang, nagkataon po kaya na igwang saro kitang pasyente, bako palang pasyente, Pig test. Pig test, na pareho nag-positive sa IgM, nag-positive man siya sa IgG. Oo. Kaya, pag pig-add mo si 6 plus 13, nagbabagsak, 19. Pero actually po, 18 persons lang. 18 people. Okay? May saro po na nag-walk-in. Oo. Nag-positive siya sa IgM,
nag-positive siya sa IgG. Okay. Si IgM po, gusto sabihin si may current infection, si may current infection, ang nag-positive po kayan anom. Po, anom. Sa anom, mga tugang, ang duwa po kayan, pig swab test na, and nagluwas na po ang result kaya, negative sinda for COVID. Okay? So, negative sa COVID. Okay? Ang apat, pig swab test naman, and we are awaiting result. So, ang pigbabantayan mga tugang, itong apat. Ito pong apat, pig-isolate na po ito. Pig-quarantine na ito. Iyan po ang pig-monitor ngunyan kan syudad. So, we are awaiting the results. Kung mag-result po ito positive sa PCR, mapadagos na po si treatment ninda. Okay? Pero po, kita po kaya, ini po ang kakayunan kaya kang antibody test kits. Nagkakayo kita ng advance information kung isa itong nahihiling tang may infection. So, na-isolate na si infection. Okay. Whether it's COVID or not, nakakaandam kita ahead. Nakakaamay na kita mga tugang ng contact tracing. Okay. Let's say, daiman baga and we're praying na daiman mag-positive sa COVID, ining apat. Ang kagayunan po kanita, nakaka-advance sa kitang contact tracing. Nahanap ta na. So meaning, even ang family kaining apat na ini, na pig-rapid pig-isolate naman. Okay. Okay, pig-isolate naman. And iyan, isa subject yan for swab testing in the event na positive ini yung apat sa PCR. Okay? Pero ngunyan po, sigabos kanina kahalubilo, piga-advise sana. Okay? So iyan po ang kagayunan kaini, nakakaandam kita ning amay. Pero dahil nangangulugan na COVID positive na inigabos, apat na ini. Okay? In fact, ibo kitang duwang nainot na nag-positive sa IgM, current infection, pero ba kung COVID? Okay? Ibang infection. Okay. So, yan. So, we're waiting po for the 4 results. Yan po ang inaantabayanan ta. Kaya si iba po nagsasabi, anong ito dahil pigla-lockdown ng syudad? Pigla-lockdown ng City Hall. City Hall. We are waiting po for the result. No? As to the actions by the city, we will be waiting for the result. And most probably, baad po sa atsan or sa aga, igwa ng resulta. May na mga nababasa kita sa Facebook na igwada ang mga empleyado kang City Hall ang positive nga digdi sa rapid test. Dakul nagme-message ako na ano nga yung gigibuhon nindo. So, siguro tawan tapasinda ning mas mahiwas na Kita po, ang standard na kaya tabi, Kate, digi sa syudad baga, of course, hanapon ta si test result, PCR test result. Sa paagi pong iyan, matatawanan kita ning giya ka mga next steps sa pa. Ngunyan kaya too early sabihon ang gigiribuhon. Pero si standard ta kaya, haranapon si mga nakahalubilo. Haranapon si close contacts. Ngunyan po, yun na yung ginigibo. Masabi kita, dahil pa man nga baga PCR test, anong kita nagpo-contact tracing na? Iyo po nga ni iyan, ang kagayunan. Ang kagayunan. Kang antibody test. Nakaka-advance na kitang hero. Okay? Kung mag-negative siya sa PCR, then maray na. Maray po sa tuya. Kung mag-positive man, kumbaga nakahanap na kita. Naka-contact trace na kita. And it will be easier sa tuya pong City Surveillance and Epidemiology Unit. City Epidemiology and Surveillance Unit na ma-isolate na si mga taong nakahalubilo. Ini din itong nagtataon ng explanation, Allen, na ining mga rapid test kits na pig-donate sa syudad, iinuton itong mga frontliners talaga. Kaya po baga ang pigkukwenta is targeted, targeted mass testing. Ini po si mga haralang kawon si exposure. One, dahil frontliners sinda. Number 2, bako man data na sabi mo exposed sa igwa. Kaya lang dahil nga ni nagparaikot, dakol nakakasalamuha, mas maray na sinda mismo na perming nakatindog dyan, kumbaga
COVID-free. So, iyan ang pag-iirino ta. Kung igwa kitang mga magkahiriling na may infection, mabubutong tanong yan. So, aro po kaningon yan, anong kagayon ng kaini? Dahil igwang nahiling na nag-positive sa IgM, si gabus pong nag-positive sa IgM, pig-isolate na. Gusto mo sabihin, makapadagos ang serbisyo kang City Hall. Oo. Na makikitang pagandal. Dahil itong gabus na mga may ang apunta kayo niyang Kate, suspected Oo, suspect man lang. Dahil nga of course, we need confirmation. So, makakapadagos. Ito pong mga kairibanan sa opisina, katong nag-positive sa IgM, pig rapid test na din po ito. And negative. Negative. We're thankful na negative. Gusto mo sabihin, igwa kitang paagi, tangarig, maka-isolate. Pareho bagay nitong ito bagang ginigimo sa ibang mga nasyon, we basically test, then we isolate, and we treat people. So, iyan si aksyon na dapat gibuhon. Oo, may mga nababasa pa akong kahaputan, o kung bako pa man ngayang COVID-19 ang tinetest kayan, ano ta kaipuhan pang mag-rapid test? Iyon na po nga riyan mga tugang, kaipuhan ta po ang rapid test because it gives us an idea, isay ang taong may infection. Nakakaigo po kita ng process of elimination. Halimbawa, infected ka. Okay, sabihin ta nang baga, COVID yan o dai. Iyo. Pero dahil may infection ka, kumbaga yaon na si 50-50 chance na it's either COVID or not. Ibaga, ma-isolate mi ka. Kasi most probably baka man COVID ang hilang mo, pero may infection ka palan. May iba ka palan na helang. Okay? So, sabihin ta ng bako iyang COVID, sabihin ta ng ordinaryong flu, infection mang giraray iyan. But still, kung ikakaya ma-isolate mi na, dahil ka naman nakahawa ng flu sa iba mga kairibanan sa opisina. And let's face reality mga tugang. Pag igwa ka ng flu, igwang inaapod na presumption pirmi kita na iyang COVID symptom. Kaya, pigahali ta mga tugang, itong mahali na kang syudad, itong hinala, duda na may COVID, man may flu symptoms ka nga ni. Okay? So, pig-separate na siya. Kumbaga, nakakadagdag na ito sa pagpagian kan trabaho, kan surveillance team ta. Dahil, dikit na lang ang pighihiling ta as in binabantayan ta na may mga sintomas. So, iyan po ang kagayon kang rapid test. Napipili ta na, si may infection, nahihiling ta na, and na-isolate ta na. And, mas matipid sa gobyerno in the sense na, mas mahal kaya, tabi, Kate, mga tugang, ang PCR test. Imay na ron ta na lang po kung gabos na frontliners ta, ipi-PCR test ta. Isa swab test ta. Pero kung ini kaya, igwanang garo baga tier number 1, nag-positive ka digdidi, inyo lang ang i-swab test mo. Iyon na lang niyang isa-swab test ta. Dahil iyon ni si halangkawon ang tsansa na pwedeng infected siya. And sa experience yata po sa Naga, may duwa na kitang nag-IgM positive pero COVID negative. So iyan po ang kuyan. Kagayunan ka ini yung antibody test. Okay. So kung kamo po nag-iisip na mapaprakasar ba ang operasyon kang City Hall, this is the very reason kaya po ginigibo ang rapid test. Okay? Ginigibo po ini para daimadanyaran ang operasyon kang City Hall. Okay? Mas mandata po kayang mabibigla kitang igwang, kumbaga dahil ma-isolate si mga tao na igwa kitang nahihilingan ng infection. Okay? Pero apwera sa mga empleyado kang City Hall, Allen, may mga pig-test na din kita hali sa ibang government agencies. Actually po, ang pig-test na sigabos na, ang kabali po sa pig-test, sigabos na sa frontliners sa kapulisan. Kapulisan, Si mga BHW, tasindabaga po itong barangay health emergency personnel, si mga barangay officials, tasinda po si nagpara-irikot duman sa mga relief operations ng syudad, si mga empleyado po kan City Hall, tahalang kao na maraya ang exposure, tayaraman po magaling sa tuya, gabos ang rusok ang tao. Okay? Kaibanan din po dyan, itong mga nag-volunteer sa syudad, na nagbantay kan mga tinampo. Okay?
Kaibanan din po dyan sa mga members ng Bureau of Fire Protection, si mga members kang disinfection team na nagpara-irikot sa syudad. Okay? Pero ang pinaka-prioridad talaga tabi digdicate, mga tugang, ito pong mga PUMs na yaon mo niyan sa mga quarantine facilities kang syudad. Sindang mo niyan ang inaapod na probable cases. Probable cases, yan. Ang ginigibo mo niyan, mga tugang, pag naglaog na po kamo, dahil po nga niigwa kita ning donasyon, ano? Iyan po ang ginagamit mo niyan kang syudad. Kita mo baga, pig-require ng 14 days, ano? Pig-require ng 14 days sa satuyang city-controlled quarantine facility. Pero po, ang ginigibo kang syudad para po ma-free up ta na si ibang spaces and ma-make sure tama na bago magluwas itong actually apunta kayang guest. Ang guest, bago magluwas duman sa holding facility, sa ikapitong aldaw niya, ira-rapid test siya. Kung mag-negative tabi siya, Kate, mga tugang, that's the time na na-issue na ning medical certificate ang satuyang City Health Office na nagtutugot sa iyang ipadagos ang sa iyang home quarantine, ang sa iyang quarantine sa harong. Sa harong na. Yan. So napi-free up ta na si quarantine facility. Kaya ngunyan dahil po igwa pa kitang awad-awad na numero, si mga yaon po sa mga PUM sites ta, ang nangyayari, nagsi 7 days na lang. And we are thankful sa kagurangnan na haros, in fact, si kabusang pig-test, sa mga PUM, sa pinauruli ta na, tested negative to both IgG and IgM. So, iyan man ang kuyan. So, ang iba po, shortened stays na, ang... Nandidecongest tulos itong, tulos ang satuya pong quarantine facilities. Yeah. And nakaka-accommodate katong mga gusto naman mag-uruli sa Correct. naga. And iyan, pero ngunyan tabi, Kate, pagkuyan lang, pangapudan sa iba, sana po di kita magpuli na dai kompleto ang papel. Make sure po na i-coordinate ang pagpuli po nindo. Ayo. Ngunyan tabi, Kate, igwang mga nakarulusot, na mayo ning papel, na overwhelmed ang satuyang quarantine facilities. Kaya lang, syempre, dahil naman pwedeng sa yumahan. Ang syudad po, actually, si polisiya kang ibang mga LGUs, pag nagpulit na mayong papel, pauliun. Pabalikon. Diba? Pero kita, si satuyang humanitarian consideration, ang suhukas tong alkalde, akomodaron, hanapan ng paagi, tayao na yan dyan. Okay, yao na yan dyan. Alagad, pag ito po talagang, ngunyan po kayo talaga sa tula mga to, nag-abot na kita sa point na kitang maihiruan o madadagdagan pa. So, nakikiulay po kami kung igwa pa sa naman kamo dyaning kuyan, dahil mo na po magpuli sa nagang daing tamang koordinasyon. Actually po, binubuk mi kamo. Binubuk kamo, kung may nabakante na, ako na naman kita. Nabanggit mo ka subago, pag nag-uli sinda, kaipuhan kompleto ang papeles ninda. Ano-ano ining mga papeles? Iyon ay tabi ang Kate, si Pig report subago. Na itong travel pass baga, na dapat kung hali po kamo sa mga COVID-infected areas, igo po dapat kamo ning medical certificate. Igo po dapat kamong daradarang travel pass. Hali po sa COVID shield. Dapat may COVID shield, travel authority. Iyan po ang ipapahiling sa border. Iyan po yan ang ipapahiling sa border ta. Iyan po, advance information pong tinatauyan sa tuya. Halimbawa lang ba nga, Kate, let's say nasa Manila kita ngunyan, gusto ta nga magpuli next week. So kayo po ang tanang magpuaning travel authority ngunyan, iyan, ipapadarayan sa naga. Ipapadarayan sa naga. Kita man ang masabi na pwede pong hold in a while, may hinahalat pa po kaming duwa pa na day pa nakatapos quarantine. Can you hold at least for a day or 2 days bago po kamo mag-proceed magpuli? Tangari pong mabakante mi ang quarantine facility. So sa paaging ini, mas nagiging kontrolado ang paglaog kang mga tao. Oo. Saka tandaan ta mga tugang, bako man lang ini yung quarantine facilities alone. Ang pagkakan, kita nagpapakan sa mga quarantine facilities ta. So kay puhan, preparado man kita. Bako tubagang biglang may malaog. Takita baga Kate, gobyerno kita. Bako man kita, di man kita pwede magsabing, kay puhan ko ningon yan.
kita may procurement process manggiraray. Although relax ang procurement process, but still, kaipuhan maging maingat kita sa pag-procure. May audit baga, iwang commission on audit. Pwedeng i-audit kita. And kung sala ang sa tuyang prosedimento sa pagbakal, pagpreparar, pagbakal ka ning mga, mga beddings, pagbakal ka ining mga, folding beds. Oo, si mga gagamiton Si mga gagamiton, pwede pong magkaigwaman ng administrative or criminal offense ang sa tuya pong mga procurement officers. So, magiging maingat kita. Kaya mahalaga pong maray na igwang prior coordination. May naghahapot digdi. Di ba po sabi, mayo man itatao na hard copy ng travel pass? Yes po, mayo talagang itatao. Mayo na. Iyan po, i-email yan. Sa mga borders po, may hiling duman si mga travel authority. Ang kaipuhan lang ng nindang darahon, itong medical certificate. Yan. ID, correct. Ito pong travel authority, halimbawa ngayon po, baga tinawan ng kamong travel authority kang COVID shield. Ito pong travel authority nindo, i-informaran po kayan ang naga, napapuli na po kamo. Okay? Dahil po, arami man ang sa indong contact details, nakaka-upload kami. In fact, iyan kahit si kagayunan katong mga naka-coordinate sa tuya ng amay, na-accommodata. Contrary to what happened 2 days ago and yesternight, na may nagpuli pong dailamang kadaradarang papel. 8 saka 10. So, diretso sindakayan sa facility? Diretso sa facility and kita man, dahil man kita tulos, kumbaga ang gusto taman kaya, Kate, mangyari, pag abot kayan, bako baga itong makarapag kapag kita. No? Dahil nga niya ang pagtatara sa in the guest, dapat, ang gusto man mangyari kang syudad is, totoo, bako man pong perpekto ang satong pasilidad. Bako pong mala hotel ang satong quarantine facility. Dahil po kita kayo mag-expect because this is a holding facility. Mga eskwelahan po ini. Basic facilities lang po ang mai-offer kang syudad. Pero, ang punto, maiandaman. Dapat 2 hours before, ikaw ka naman dyan ng beddings. 2 hours before you arrive, napreparami naman ang ventilador mo. Napreparami naman ang moskitero mo. Oo, tanganing yung reklamo, igwa nga ni kitang mga sinibot na nagabus, irereklamo pa. Pero still, naiintindihan tayan. Taigo kita mga tugang na sabi kayo, nabuhay man sa maray na pagbuhay. Naday man tuod sa arog ka ini yung kamugtakan. But, between kaya si personal na convenience katong tao, tatandaan ta po na igwa man kitang pinoprotehera na greater majority. Si mga taga-naga. So, iyo po yan. So, inabot na kitang oras, ayun na, 3 minutes more to go. So, yun na lang yun siguro mga tugang. Pakiulay mi na lang po, kung mapuruli po kamo sa naga, make sure na you coordinate your entry to the city. Lalo na po kung harali ka mo sa mga COVID-infected areas. Tangarig pong makaandaman ang syudad. Diyan kaya, Kate, ang pigpipipararanta, bako ulang turugan, bako ulang sa indo mga beddings. Nagtatagami din po kami sa indo ng test kit. Kung coordinated po kamo, natagaman na kami. Para sa 7 days nindo. Ang day po kaya coordinated, may man kami tinatagama. Diyan ko sabihin po, mauubos nindo ang 14 días. Yan po ang implikasyon kayan. Kumbaga, this is a process where we reserve our facilities. Pero sabi nga ni kayan, of course, ang sugo kas tong alkalde out of humanitarian consideration, akuon at tamanon. Kaso ugma nga ni nadangog ko dakulon daa ang yaon sa border digdi sa may first district kang Camarines Sur na gusto maglaog sa Naga, Pasiring Naga. So duman na hold sinda dahil kulang ang papeles ninda. Actually, iyan, sabkod mo niyang, Kate, igwa kitang arog kayan. So bago nga ni sa IMT after the meeting, call si attention kang logistics. Igwang nag-abot na apat. Mayo ning papeles. Yun. Nag-abot sa bagong alas 5 ning maagahong garo o alas 6 ning aga. Nasagpod mo yun, yaong pa sa border. Dahil taman mapalaog dahil nga ni, dahil pa man preparado si sa indang dudumanan. And dahil man pwedeng darahon tayan duman, na mapalaya-bayabayan duman sa quarantine facility, 'di ba? Kung sa inyo, 'di ba, 'di ba? Kung sa inyo, 'di ba, 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 '
na would also endanger other people, layaw na din duman. So dapat po yan i-prepare ta din. Bago yan nalaog kit, check din kang sa tong medical team. Oo. Tapos syempre, may iba ng tao duman. Ma-discuss pa katong guidelines duman sa laog kang quarantine facility. So, igo pong inconvenience ining pag-quarantine ta. And hagad mi po talaga si bastanting pasensya asin pag-intindi. Ta ini po para man ini sa pangkainterohan na seguridad kang gabos sa mga taga-Naga. So, Kate, mga tugang, inabutan na po kami kan sa muyang oras. Kami po nagpapadyos mabalo sa indo pong pag-antabay sa programang Anaga Ngunyan. Autuhan po lugod na mag-iribanan kita sa otro Sabado. Sa pareho pong istasyon, KMFM 100.7, 89.5 radyo natin. Antabayanan man po nindo kami ulit sa Naga Smiles to the World Facebook page, asin City Government of Naga Facebook page. Sa ngaran po kan lokal na gobyerno kan Naga, Mayor Nelson Legacion, Vice Mayor Nene De Asi, sangguni ang panglungsod kang Naga, asin kan City Events Protocol and Public Information Office, ako po si Kate De Lovieres. Ini man po si Alan Rayondanga, mag-iribanan po kaya kita sa otro Sabado. Mabalos po, maray na hapon, Naga. Rayondanga, San Ramon, Urula, Banwan. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Alan Riondaga. Ang Naga Ngunyan. Ang Naga Ngunyan. Kada Sabado, alas 11, sagod alas 12:30 minuto. Ang Naga Ngunyan. Ang Naga Ngunyan.